Kabanata 11:21. Libre itong kunin. Nagmamadaling itinaas ni Tyr Summers ang armor dagger sa kanyang kamay para harangin ang pag-atake. Kapag ang armor dagger ay nakipagsagupaan sa mahabang espada sa kamay ni Nonius Jade, isang makinang nakislap ang sumabog. Ang talas ng punyal ay walang kapantay, maaari pa itong maghiwa sa bakal na parang mantikilya. Ang banggaan na ito lamang ang nagtabas ng espada sa kamay ni Nonius. Ngunit, hindi ito gaanong pinansin ng bangkay. Nagtatrabaho na parang cyborg, palagi niyang inihahampas ang kanyang espada kay Tyr. Bagamat napakalaki ng taong ito, ang kanyang bilis ay medyo matulin. Sa isang kisap mata, nakalas na siya ng isang dosenang pag-atake kay Tyr. Matapos ang paulit-ulit na pag-iwas sa mga pag-atake, sa wakas ay ginamit ni Tyr ang kanyang matalas at mabilis na mga galaw upang makapunta sa likod ng bangkay ni Nonius at maglaslas ng 1 metrong buta sa kanyang likod. Sa kasamaang palad, ang bangkay na ito ay hindi nakakaalam ng sakit. Nang hindi niya makita si Tyr sa harapan niya ay paimpol niyang itinaas ang kanyang espada at nilaslas ito sa direksyon ni Zeppelin Wayne. "Dalhin mo," sabi ni Zeppelin. Habang ang kanyang katawan ay mabangis na nanginginig, ang dragon blade sa kanyang kamay ay tumangay ng isang nangingibabaw na puwersa. Sa pagpapakawala ng isang mabigat na laslas, pilit na nilaslas ni Zeppelin si Nonius at pinilit siyang paatras. Mukha ngang nakakatakot ang bangkay ni Nonius. Gayunpaman, sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ni Zeppelin at Tyr, ang bangkay ay hindi tiyak na isang malakas na halimaw. Habang pinipilit siya ni Zeppelin na paatras sa kanyang mga laslas, ginamit ni Tyr ang armor dagger na gumawa ng higit sa 1 dosenang sunod-sunod na laslas sa kanyang likod. Hindi nagtagal, natatakpan ng makapal na hiwa ang likod ng bangkay. Gayunpaman, gaano man karaming beses na laslas si Nonius, tiniis ito ng bangkay na parang wala lang, maliksi pa rin tulad ng kangaroo. "Tyr, putulin mo ang ulo niya." Napaungol si Zeppelin. Sa paglipat upang tumayo sa harap ng bangkay, ginamit ni Zeppelin ang kanyang sariling katawan upang akitin ang lahat ng pag-atake ni Nonius. Samantala, sinamantala ni Tyr ang pagkakataong tumalon ng mataas sa hangin. Ang punyal sa kanyang kamay ay sumayaw sa isang magandang arko at tumama sa leeg ni Nonius. Sa sumunod na segundo, biglang huminto ang paggalaw ng bangkay. Nang naputol ang ulo sa katawan at nalaglag sa leeg, agad na bumagsak ang malaking katawan ni Nonius sa lupa, na natamba ang ilang kahon ng alahas. Ilang sandali pa, natunaw ang bangkay ni Nonius at ang bilis na nakikita ng mata. Tungkol sa kanyang ulo, ang dalawang nagyayelong apoy sa kanyang mga mata ay napatay sa oras na ito. Dahil doon, agad na naging kalansay ang ulo. Ang Holy Eye Silkworm, na kasing laki ng lychee, ay agad na gamulong palabas mula sa balangkas. Nagmamadaling tumakbo si Tyr at pinulot ito sa lupa. Nang mahigpit na hinawakan sa kanyang palad ang relic, nakaramdam si Tyr ng malamig na buto. Ibang-iba ito sa peking Holy Eye Silkworm na natagpuan niya sa Mount of the Saint. Hindi makayanan ng isa ang ginaw ng paghawak sa relic na may hubad na mga kamay sa mahabang panahon. Maya-maya pa ay namamanhid na ang kamay ni Tyr. Hindi naglakas loob na ipagpatuloy ang paghawak nito sa kanyang kamay, kinuha ni Tyr ang kristal na kahon sa lupa at inilagay ang Holy Eye Silkworm dito. Sa sandaling ito, ang puso ni Tyr ay napuno ng walang kapantay na pananabik. "I finally found it." Pagkatapos ng mahabang panahon, sa iba't ibang paikot-ikot, sa wakas ay natagpuan niya ang Holy Eye Silkworm. Sa katunayan, ang kanyang Panginoon, ang Haring Pulubi, ay hindi kailanman magsisinungaling sa kanya. Hanggat maaari niyang mahanap ang relic, magagawa niyang gisingin ang kanyang asawa, si Winifred Zia, mula sa kanyang pagkawala ng malay. Nang makita ni Zeppelin na nakuha ni Tyr ang Holy Eye Silkworm, nakahinga siya ng maluwag at agad na sinabi, "Tyr, umalis na tayo rito." "Okay." Nang umalis ang dalawa sa puntod, binigyan nila ng huling sulyap ang 12 dosenang kahon ng kayamanan sa likod nila. Sa sumunod na segundo, nagpakawala ng mga ngiti ang dalawa. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Zeppelin, na nakatitig kay Tyr na may masayang singkit na mga mata. "Libre itong kunin." Ang mga mata ni Tyr ay nag-curve up into crescent moons. "Pagkaalis ng mga magnate na pamilya ng imperyo, magpapadala kami ng ilang tao at ipapadala ang lahat ng ito." Magandang ideya. Baka sa mukha nilang dalawa ang pagtataksil. Kaya, ang dalawa ay umalis sa libingan ng hari ng mabilis hanggat maaari. Pagdating nila sa labas, natapos na ang labanan sa pagitan ni Demi Watt at ng Golden Purple Swallow.
Sa momentong ito, sa harap ng tarangkahan ng libingan ng hari, ang lupa ay natatakpan ng mga marka ng kutsilyo. Ito ay isang malagim na tanawin. Sa kabilang banda, nakita rin ni Tyr ang isang matingkad na putol-putol na bangkay. Iyon ang bangkay ng golden purple swallow na iyon. Lolo Wat, ayos ka lang ba? Sa kabilang banda, si Demi ay kasalukuyang nakaupo sa lupa, puno ng dugo at humihingal. Samantala, tinapos ni Xanthus Miriam at Cyrus Label ang mga tagapag-alaga ng libingan at pinatay din si Zachariah Jade. Sa mga oras na ito, nakasquat sila sa harap ni Demi para tulungan itong pigilan ang pagdurugo. Nang makita nila si Tyr at Zeppelin na lumabas mula sa puntod ng hari, sinabi kaagad ni Demi, "I'm not seriously hurt." "Paano na, Tyr? Nakuha mo ba ang gusto mo?" "Oo." Tumango si Tyr. "I got it, Lolo Wat. Ayos lang ba ang mga sugat mo sa katawan?" With that, lumapit si Tyr kay Demi at tinulungan itong suriin ang kanyang katawan. Dahil malubha ang mga pinsala ni Demi ngunit hindi nagbabanta sa buhay, gamaan ang loob ni Tyr. Hindi na kailangang sabihin, talagang makapangyarihan si Demi. Ang Golden Purple Swallow ng combat power ng Jade family ay umabot na sa transcendent level, at kaya niyang ilabas ang kanyang panloob na lakas. Ngunit sa huli, siya pa rin ang tinapos ni Demi. Dahil sa hitsura ng naputol na bangkay na iyon, ang taong iyon ay tiyak na dumanas ng isang kalunos-lunos na kamatayan. Hindi na nagsalita pa si Tyr. Ang grupo ay umalis sa libingan ng hari at nagmamadaling bumalik sa Jade Royal Manor. Pagdating nila, nalaman nilang ang manor ay selyado ng mga opisyal. Ang mga ahente na nagbuklod sa asyenda ay pamilyar kay Tyr. Lahat sila ay nakasuot ng itim na terno, na siyang simbolo ng Six Doors. Hinarang ng mga ahenteng ito ang halos 1 kilometro sa paligid ng Jade Royal Manor. Maliban sa mga ahente ng Six Doors, nakastandby ang ilang tropa. Tila isang malaking kaguluhan ang usaping ito. Hindi inaasahan ni Tyr na kahit isang lugar na tulad ng Northern Rafinesque ay sinusubaybayan ng Six Doors. Ang operasyong ito ay walang alinlangan na pinangungunahan ng departamento, ang mga opisyal na kasama nila ay naroon upang makipagtulungan at tulungan sila sa mga bagay na nasa kamay. Sa oras na ito, ang malaking digmaan sa Jade Royal Manor ay matagal nang natapos, at ang lahat ng mga pinuno ng mga magnate na pamilya ay kinuha ng mga opisyal. Samantala, maraming mga ahente ng Six Doors, kasama ang mga opisyal, ang pumasok sa Jade Royal Manor upang ilabas ang mga bangkay at mga sugatan. Ang digmaang ito ay isang martial arts community matter, at ang Six Doors ay matagal nang nakasanayan sa ganitong uri ng bagay, kaya lahat ay nasa ayos. Sina Carson York, Master Lund, at Case Jones ay inalis lahat ng mga opisyal na ahente, ngunit si Tyr ay hindi eksaktong nag-aalala. Ang buong bagay ay isang formalidad lamang. Sa oras na ito, isang lalaking may matipunong figure na naka-windbreaker ang naglalakad papunta sa Tyr. Siya ay sinamahan ng isang grupo ng Six-Man ay isang matandang kaibigan ng mga ahente ng Tyr at Six Doors. Ito ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi ang Green Dragon. "Aniya, Tyr, ikaw na naman ang may pakanan nito, di ba? You're such a troublemaker. Kahit saan ka magpunta, you always create such a tremendous fuss." Kabanata 11:22. Walang puso. Nagsimulang magreklamo si Green Dragon kay Tyr Summers pagdating niya. Pagkatapos, napabuntong hininga siya ng may damdamin at sinabing, "Minsan, kailangan kong ibigay ito sa iyo." Ang isang malaking makapangyarihang pamilya tulad ng maharlikang pamilya ng Jade, na itinayo noong mahigit 100 taon na ang nakararaan, ay maaaring sirain mo sa maikling panahon. Nagmamadaling sinabi ni Tyr, "Green Dragon, ayos lang kumain na parang baboy pero hindi magsalita ng parang baboy." Nais ng maharlikang pamilyang iyon ng Jade na makoronahan bilang isang imperial na pamilya at gumawa ng mga kaaway sa lahat ng makapangyarihang pamilya ng Celestial Empire ng mag-isa. "Wala ito. Huwag gawin sa akin." Pinaikit ni Green Dragon ang kanyang mga mata at tumawa. "Kung hindi ka nagpunta rito para hanapin ang Holy Eye Silkworm, maaaring nagtagumpay ang pamilyang iyon na mailuklok sa trono." Napatulala si Tyr. Medyo naalarma pa nga siya sa puso niya. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang Six Doors ay hindi nakialam sa anumang bahagi ng bagay na ito. Gayunpaman, mula sa ilang salitang binigkas ng Green Dragon, masasabi ni Tyr na ang departamento ay may mahigpit na pagkakaunawa sa lahat ng intel sa Northern Rafinesque. Sa oras na ito, bumagsak ang tingin ni Green Dragon kay Xanthus Miriam. Sinabi niya, "Alam namin ang lahat tungkol sa Maddox Village mo.
Ngayong nawasak na ang maharlikang pamilya ng Jade, ang iyong paghihiganti para sa iyong nayon ay maituturing na natapos na. Kung hindi ako nagkakamali, ang parehong mga kasulatan ng komunidad ng Hymenoptera mula sa Madex ay nasa iyong mga kamay ngayon, tama ba? Nagulat si Xantes. Medyo naging maingat siya bigla. Naramdaman din ni Tyr na sinusubukan ng Green Dragon na kunin ang impormasyon mula sa Xantes. Siguradong may hidden agenda ang lalaking iyon. Nagmamadaling sinabi ni Tyr, Green Dragon, ano ang ibig mong sabihin sa lahat ng iyon? Si Xantes ay miyembro na ngayon ng Regal Palace. Ganun ba? Hahaha. Biglang nagpakawala ng tawa ang Green Dragon na may bahid ng awkwardness. Ang taong ito ay dapat na nagtatago ng isang bagay, at upang ilagay ito ng tahasan, tiyak na siya ay naghahasik ng isang uri ng masamang balak sa loob. Green Dragon, huwag mo nang isipin na gumawa ng kahit ano kay Xantes. At ang Madex scripture ay walang kinalaman sa inyo mula sa Six Doors, babala ni Tyr. Namula ang Green Dragon at sinabing, Tyr, ikaw ang Northern Gate Master of Six Doors hindi pa katagal. Paano mo mapuputol ang iyong relasyon sa aming departamento ng ganito kabilis? Tingnan mo ang iyong sarili. Napakawalang puso mong tao. Haha. Pasimpleng ngumisi si Tyr at hindi na nagsalita. Sa oras na ito, isang luxury car ang minamaneho sa kanilang direksyon. Ang mga taong bumaba sa sasakyan ay armado ng mga baril. Just doing our official duties, please cooperate with us, ani Green Dragon. Si Tyr at ang iba ay hindi lumaban at masunaring sumakay sa sasakyan. Pagsakay nila sa kotse, nagkusa ang Green Dragon na hawakan si Demi Watt. Sabi niya, Lolo Watt, tingnan mo. Sa edad mo, hindi ka dapat magpakaaliw sa mga kabataang ito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Demi. Hindi niya napigilan ang pananabik na sampelan ang likod ng ulo ni Green Dragon. Green Dragon, ilang taon na kitang hindi nakikita at nagiging pilyo ka na ngayon. Naglakas loob ka pang kutsain ako ngayon. Obviously, magkakilala na sina Demi at Green Dragon noon pa man. Dahil sa tono ng dalawa, maganda pa ang relasyon nila. Upang maging tumpak, ang relasyon sa pagitan ni Demi at Green Dragon ay hindi eksaktong malapit. Gayunpaman, sina Demi at War Emperor, ang Lord of Six Doors, ay nagbahagi ng malalim na ugnayan. Nang mapansin na ang katawan ni Demi ay puno ng mga sugat, nag-aalalang nagtanong si Green Dragon, Lolo Watt, maayos ba ang iyong katawan? Gusto mo bang magayos ako ng isa pang sasakyan at magpakuha ng doktor para sa iyo? It's fine, sagot ni Demi. Hindi ako mamamatay sa maliit na pinsalang ito, ngunit ang aking apo ay nasaktan ng husto. Nasaan siya ngayon? You're talking about that kid, Dixon. Don't you worry. We have arranged for a special doctor to take care of him. He's fine, sagot ni Green Dragon. Sige. Sumakay sina Tyr, Demi, at ang iba pa sa sasakyan at umalis sa Jade Royal Manor. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa isang guest house sa Northern Raffines na malamang ay isang government-run establishment. Ito ay medyo malaki, at lahat ng mga silid ay naibok na. Nakilala nila ang maraming pamilyar na mukha doon, kabilang sina Carson York, Master Lund, at ang iba pa. Lahat ay ipinadala dito. Six Doors ay kinuha lamang ang mga ito bilang isang palabas para sa mga tagalabas. Siyempre, hindi gagawing mahirap ng organisasyon ang mga bagay para sa mga henyong ito sa kapangyarihan. Ipinadala sila dito pagkatapos sagutin ang ilang simpleng tanong. Sa bukas, ang mga taong ito ay makakauwi na lahat. Nakahanap ng kwarto si Tyr at ang kanyang mga kaibigan at nag-check-in sa guest house. Pagkatapos noon ay naligo na sila at nagpalit ng malinis na damit. Six Doors ay gumawa ng napakamaalalahanin na kaayusan. Pagkatapos mag-shower ni Tyr at ng iba pa, espesyal na inihanda ng staff ang masarap na pagkain para sa kanila. Nang matapos silang kumain ay madilim na sa labas. Sa oras na ito, nakabalik na ang Green Dragon mula sa Jade Royal Manor. Ang una niyang ginawa nang makabalik siya ay hanapin si Tyr at dalhin siya sa isang liblib na lugar kung saan walang tao. Ito ay ang rooftop ng isang gusali sa guest house. Bagamat ito ay simula ng Setyembre, maaari pa rin itong ituring na isang mainit na panahon. Ang panahon ng Northern Raffines ay medyo mainit-init, gayunpaman, medyo malamig sa gabi. Bakit mo ako pinatawag dito? Tanong agad ni Tyr pagkaakyat niya sa rooftop. Tinitigan ng Green Dragon si Tyr na may masamang tingin. Hindi ba pwedeng chit-chat na lang kita nang walang seryosong pag-uusapan? We can't be considered as friends nowadays, right? With that,
naglabas si Green Dragon ng isang box ng sigarilyo at inabot ang isa kay Tyr, na tinanggap naman ito at sinindihan. May 6 doors din sa bahaging ito ng Northern Rafinesque. Tanong ni Tyr, huminga ng malalim ng sigarilyo. Ang departamento ay nagpapatakbo sa buong bansa, sagot ng Green Dragon. Ibang papel lang ang ginagampanan nito. Tyr, nakilala mo na ang mga miyembro ng Prince of Mainland, tama ba? Meron ako, sagot ni Tyr. Ano ang tingin mo sa kanila? Patuloy na tanong ni Green Dragon. Natahimik sandali si Tyr bago siya sumagot, I don't feel anything special about them. Ang nakakatuwa ay ang ilan sa mga dati kong karibal ay naging miyembro ng Prince of Mainland. Pakiramdam ko ay simula pa lang ang lahat. Green Dragon, naging gate master ka ng 6 doors sa loob ng maraming taon. Magkano ang alam mo tungkol sa tinatawag na Prince of Mainland? Napakakaunti. Dapat mong kausapin si Lolo Wat o ang iyong Panginoon, ang Beggar King, tungkol sa ganitong bagay. Sila ang may direktang pakikipag-ugnayan sa mga credo, ngunit sa lalong madaling panahon, unti-unti ko nang sisimulan ang pakikitungo sa grupong iyon ng mga tao din, sabi ni Green Dragon. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Tyr. Ngumiti si Green Dragon at nagpaliwanag, ang gawaing ito upang malutas ang isyo ng maharlikang pamilya ng Jade ay ang huling misyon na gagawin ko bilang Gate Master of 6 Doors. Pagkatapos nito, sasali ako sa ibang organisasyon. Biglang tumaas ang interes ni Tears. Aling organisasyon? Isang organisasyon na tunay na itinatag ng mga opisyal. Ito ay mas orthodox kaysa 6 na pintuan, ngunit binubuo ng napakakaunting mga ahente. Marahil ay narinig mo na ang pangalan ng organisasyong ito. Ito ay tinatawag na Dragon Squad. Dragon Squad. Tibok ng malakas ang puso ni Tyr. Sa madaling salita, hindi pa niya narinig ang Dragon Squad sa totoong buhay, ngunit sikat ito sa maraming pelikula at drama. Dahil dito, pamilyar na pamilyar si Tyr sa pangalan ng organisasyon. Kabanata 11:23. Salamat sa kanya, sa aking pangalan. Ayon sa iba't ibang mga pelikula, palabas sa telebisyon, o kathang-isip na mga gawa, ang Dragon Squad ay isang espesyal na departamento na itinatag ng mga opisyal ng Celestial Empire. Walang masyadong ahente na nagtrabaho sa squad ngunit bawat isa sa kanila ay ang cream of the crop. Siyempre, sa bawat isa sa iba't ibang mga gawa kung saan ito ipinakita, iba ang kahulugan ng Dragon Squad. Sa ilang mga gawa, ang squad ay isang supernatural na organisasyon. Samantalang sa iba, ang squad ay isang ghost hunting organization. Siyempre, lahat ng iyon ay kathang-isip lang, ngunit hindi akalain ni Tyr Summers na may ganitong departamento talaga sa mundong ito. Itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, nag-iisip si Tyr, Green Dragon, ang Dragon Squad ay isang organisasyon na partikular na itinayo ng mga opisyal ng Celestial Empire para i-target ang Prince of Mainland, tama ba? Sumagot ang Green Dragon, Uri. Hindi lang ang mga credo ng mainland, kundi ang mga credo ng mundo. Tyr, ang mundong nakikita mo ngayon ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Of course, you might feel that I'm being pretentious by saying this. Kung tutuusin, hindi naman ako kasing lakas mo, pero siguradong mas alam ko kaysa sa iyo dahil sinusuportahan ako ng 6 Doors. Sa 4 na Gate Masters ng 6 Doors, hindi mo pa nakilala ang Western Gate Master, Black Tortoise. Alam mo ba kung bakit? Matagal na kasi si Black Tortoise sa Dragon Squad, di ba? Sagot ni Tyr. Tama ka. Tumanggo si Green Dragon. Ang kahulugan sa likod ng pagkakaroon ng 6 Doors ay ang pagpapanatili ng kaayusan ng komunidad ng martial arts ng Celestial Empire para sa mga opisyal. Ang isa pang layunin ay tulungan ang Dragon Squad na tumuklas ng bagong dugo at tulungan silang mag-recruit ng higit pang mga nangungunang talento. Sa pagkakataong ito, biglang tumawa si Tyr at sinabing, Green Dragon, kung tama ang hula ko, ang pagkakaroon ng Dragon Squad ay ang pinakasekreto ng mga opisyal, di ba? Ngayon, wala na akong koneksyon sa 6 Doors. Bakit mo hinahayaan ako sa mga sekretong ito? Sa puntong ito, nagpakawala rin ng tawa ang Green Dragon. Baka sa kanyang ngiti ang pagiging tuso. Hindi nagustuhan ni Tyr ang ngiti niyang iyon at sinabing, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng malakas. Don't give me all this nonsense. Sa totoo lang, narito ang katotohanan. Gusto ng Panginoon na tanungin kita kung interesado ka bang sumali sa Dragon Squad, ani Green Dragon. Ano na naman ito? Malakas na nagmura si Tyr nang hindi nag-iisip. Saway niya, minsan mo akong niloko noon, tapos ngayon gusto mo na akong sirain sa pangalawang pagkakataon.
Kalimutan mo na yan. Hindi ako interesadong sumali sa kahit anong Dragon Squad. Hindi nagpakita ng anumang pagkairita ang Green Dragon sa pagtanggi ni Tyr, at hindi rin niya sinubukang pilitin si Tyr. Dahil ayaw mong sumama sa amin, kalimutan mo na ito. There will be much of opportunities in the future anyway. Tinapik ni Green Dragon ang balikat ni Tyr. Although we made this trip to Northern Raffines to wipe and clean up after you people, it's alright. Hindi man lang masama ang kabayaran sa ating paggawa. Kumpiyansa kung sinasabi ito sa iyo kanina, nakakita tayo ng malaking halaga ng kayamanan sa libingan ng hari ni Noni S. Jade. May ilang dosenang mga kahon. Sa sandaling sinabi ni Green Dragon ang mga katagang iyon, nanigas ang katawan ni Tyr sa pwesto. Nang muli siyang tumingin kay Green Dragon, ang mga bisperas ng huli ay puno ng pandaraya. Nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib, hinawakan ni Tyr ang kwelyo ni Green Dragon at binalaan siya sa malamig na boses, Green Dragon, dapat alam na alam mo sa puso mo. Ang kayamanan na iyon ay natagpuan ko. Mukhang wala siyang kinatatakutan, tumawa si Green Dragon. Tyr, anong ibig mong sabihin dyan? 3 taong gulang ka bang bata? Kung una mong nahanap, sayo na. Tsaka wala ka namang kakayahan na ihatid lahat ng kayamanan, di ba? Nang tingnan ni Tyr ang mukha ni Green Dragon na halos humihingi ng magandang sampal, gusto niya talagang suntukin ng diretso ang lalaki, pero nagpigil siya sa huli. Forget it, tinatamad na akong makipagtalo sa inyo. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Dapat alam niya. Saan man umiiral ang 6 na pintuan, ang lupain ay maiiwang tigang, maubos ang lahat ng mapagkukunan. Iyon ay ang kaso kapag nakikitungo sa 4 na dakilang pamilya sa Hilaga, at ngayon ang matino ay inilapat sa Northern Raffines. Haha, tama. Dapat mas mapagbigay ang lalaki, di ba? Sabi ni Green Dragon sabay tawa. Ang paraan ng pagtanggap ng Green Dragon sa kanyang hindi karapat-dapat na pakinabang ay talagang ikinagalit ni Tyr, kaya't parang gusto niyang magsuka ng isang subo ng dugo. Sa oras na ito, naglabas ng 2 napakagandang kahon ang Green Dragon at itinulak ito sa kamay ni Tyr. Hiniling sa akin ng Panginoon na ibigay ito sa iyo. Regalo ito para sa iyong mga bagong silang na anak. Mayroon din para sa iyong panganay na anak at asawa. Natigilan, tinanggap ni Tyr ang parehong katanji tanging mga kahon. Nang buksan niya ang mga ito, nakita niya na ang isa ay naglalaman ng isang pares ng good luck charm, habang ang isa naman ay naglalaman ng bracelet at isang exercise book para sa mga mag-aaral sa elementarya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Tyr. Ang mga maswerteng anting-anting ay dapat na mga regalo para sa kanyang mga bagong silang na sanggol, at ang pulseres ay malinaw na para kay Winifred Zia. Ngunit, ang regalo ng War Emperor para kay Blair Zia ay isang exercise book para sa mga mag-aaral sa elementarya. Sigurado ba siyang hindi magagalit si Blair? Ang mga regalong ito ay pinili mismo ng Panginoon, sabi ni Green Dragon. Salamat sa kanya sa ngalan ko. Ngumiti si Tyr at iniligpit ang mga regalo. Tyr, once we part ways this time, I have no idea kung kailan tayo magkikita ulit. Haha, napabuntong hininga si Tyr. Ayokong makita ka ulit. Sa tuwing nakikita-kita, walang magandang nangyayari. With that, naglakad si Tyr patungo sa exit ng rooftop. Nang maabot niya ito, biglang sumigaw ang Green Dragon, Hoy, Tyr, parehong si Zyrus at Xantes ay Kadoko Masters, tama. Nagkataon na sa lalong madaling panahon, ang ating Dragon Squad ay magsasagawa ng isang misyon sa ibang bansa, kung saan maaari tayong makatagpo ng ilang Black Magician. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong 2 kaibigan? Ayaw ko. Umalangaw-ngaw sa buong rooftop ang galit na dagandong ni Tyr. Sa likod niya ay pumulupot ang labi ni Green Dragon habang hinihimas ang baba niya at sinabing, ayos lang kung ayaw mo akong pahiram, bakit galit na galit ka? Habang ang 6 doors ay pumasok upang pangasiwaan ang resulta sa Northern Raffines, nailigtas nito si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ng maraming problema. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga mandirigma mula sa mga magnate na pamilya ng imperyo ay nagsimulang umuwi ng isa-isa. Kasabay nito, ang balita ng malaking digmaan na naganap sa Jade Royal Manor ay pinigilan ng mga opisyal sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Sa 3 araw pagkatapos ng pagkawasak ng maharlikang pamilya ng Jade, sa wakas ay nakuha ni Tyr ang Holy Eye Silkworm at lumipad pabalik sa Con City. Matapos ang lahat ng mga pagliko, nakamit niya ang kanyang layunin sa wakas at natagpuan ang relic. Hindi inaasahan ni Tyr na haantong sa ganito ang lahat. Hindi niya nakita ang pagdating nito.
Bagamat sinimulan niya lamang ang balak na hanapin ang Holy Eye Silkworm, napunta siya sa isang malaking digmaan sa pagitan ng mga magnate na pamilya ng imperyo at ng maharlikang pamilya ng Jade. Kasabay nito, maaari din siyang ituring na salarin na direktang pumihil sa maharlikang pamilya ng Jade na mailuklok. Ito ay isang nakamamatay na dagok para sa pamilyang ito na nagkikimkim ng masasamang intensyon. Bumalik sa Con City, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas ng kalangitan. Panahon na ng tag-araw, ang pinakamainit na panahon ng taon, at ang lungsod ng Con ay kilala bilang isang pugan. Ang temperatura sa tanghali ay nagsasara sa 40 degrees. Mainit na mainit, sabi ni Xantes. Mula sa pagbaba nila ng eroplano, hindi na kinaya ni Xantes ang lagay ng panahon. Dati, hindi pa siya nakaranas ng ganito kainit na panahon sa Northern Rafinesque. Kabanata 11:24. Umuwi ka na. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Tear Summers ang init dahil dala niya ang Holy Eye Silkworm. Sa kabaligtaran, medyo ginaw ang kanyang katawan na para bang nilagyan niya ng hand carry na aircon. Sa oras na ito, nagmamadali si Tear. Pagkababa ng eroplano, sumakay sila ng taxi at sabay-sabay na bumalik sa Lunar Mountain Villa. Pagpasok pa lang nila sa Villa area ay bumungad sa kanilang mga mata ang matipunong si Achilles. Boss, umuwi na kayo. Kamakailan, espesyal na inilipat ni Tear si Achilles dito para protektahan ang kanyang pamilya. Laking tulong ni Achilles, mahigpit na ginagampanan ang mga gawaing iniata sa kanya ni Tear. Ngayong ang lugar kung saan matatagpuan ang villa, sa kalagitnaan ng Lunar Mountain, ay napapaligiran na ng isang bakal na bakod na itinayo ni Achilles, walang sinuman ang makaisip na pumasok sa lugar upang saktan ang pamilya ni Tear. Kasabay nito, ang hari ng real estate ng Con City, si Donald Lewis, ay nagsimulang bilhin ang buong lugar ng Lunar Mountain Villa sa ilalim ng mga utos ni Tear. Ngayon, nagsimula ng makipag-ugnayan si Donald sa mga residente ng lugar ng villa. Handa siyang magbayad ng mataas na presyo para mabili ang kanilang mga villa at mapaalis sila sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang taon, ang buong Lunar Mountain Villa ay ilalagay sa ilalim ng pangalan ni Tear. Sa panahong ito, ang lugar na ito ay maaaring maging base camp ng Regal Palace. Mabuti. Tumango si Tear. Wala namang nangyaring masama dito, diba? Don't worry, boss. With me around, of course nothing would go wrong, ani Achilles sabay tapik sa dibdib. Mabuti naman. Walang sabi-sabi, agad na naglakad si Tear patungo sa villa sa kalahati ng bundok sa isang kalugod-lugod na mod. Nang makarating siya sa entrance ng villa, si Blair Zia ang unang tumakbo papunta sa kanya. Daddy. Binuhat ni Tear ang kanyang anak at pinuri, good girl, nakinig ka ba kina lola at lolo sa bahay? Ma'am. Malakas na tumango si Blair. Daddy, maganda ang ugali ko sa bahay, at gayon din ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sa mga oras na ito, lumabas din sa villa sina Helen Cole at Jacob Zia. Bagamat nakatanggap sila ng tawag sa telepono kanina at nalaman ang balitang malapit nang umuwi si Tear, excited pa rin sila sa mismong sandaling ito. Bumalik ka na. Bilis, handa na ang pagkain, pumasok ka lang sa loob at maghukay. Dahil nakapaghanda ng handaan sa bahay, hinihintay na lamang nina Helen at Jacob ang pagbabalik ni Tear at ng kanyang mga kaibigan. Habang kumakain sila, maikling ipinaliwanag ni Tear ang kanyang Northern Rafinesque trip kay Helen at Jacob. Ipinakilala rin niya sa kanila si Xantes Meriem. Sina Helen at Jacob ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi sila masyadong magtatanong tungkol sa usapin ng martial arts community. Nang malaman nila na dinala ni Tear ang Holy Eye Silkworm sa bahay, medyo natuwa rin sila. By the way, Beggar King came by 2 days ago. Sabi niya na malapit na kayong bumalik. Hindi kami naniniwala noon at hindi kami umaasa na babalik ka ng ganoon kaga. Tunay nga, ang matandang iyon ay may mahimalang pananaw. Tulala, nagtanong si Tear, my master. Di ba sabi niya pupunta siya sa Imperial Capital dati? Bakit siya bumalik ulit sa Con City? Sumagot si Helen, hindi ako sigurado sa aking sarili. Palaging dumarating at umaalis ang matandang iyon ng walang bakas. Nakiusap lang siya sa amin na magpasa ng mensahe sa iyo. Sinabi niya na huwag kang gumawa ng anumang bagay kapag ibinalik mo ang banal na silkworm, pupuntahan ka niya. Okay. Tumango si Tear at hindi na nagsalita pa. Speaking of which, kahit nakuha na niya ang relic, wala siyang ideya kung paano ito gagamitin.
Sa makatuwid, upang matiyak ang higit na katiyakan ng paggising ni Winifred mula sa kanyang pagkawala ng malay, maghintay lamang siya hanggang sa dumating ang kanyang amo. Pagkatapos kumain, nagayos si Tyr ng lugar na matutuluyan ni Cyrus Label at Xanthus Miriam. Dahil pinaplano ni Tyr na ibalik ang Regal Palace sa pinagmulan nito sa Celestial Empire, hindi na niya hinayaang bumalik si Cyrus at ang iba pa kay Rain, at hiniling na manatili na lang sila rito. Matapos ayusin ang lahat ay pumunta si Tyr sa Norseri. Ang tagal ng biyahe sa Northern Rafinesque ay wala pang isang buwan, ngunit ang kawalan ay naging dahilan upang lumaki ang puso. Para kay Tyr, parang 3 taon na ang lumipas. 1 buwan na ang kambal, ngunit madalas pa rin silang natutulog. Nang makarating si Tyr sa tabi ng kanilang kama, nagising ang kambal at nagdadaldal habang nakatingin sa kanilang ama. Inabot ni Tyr ang mga sanggol at hinawakan ang kanilang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga ito. Anyway, ang tanging pag-asa niya ngayon ay makita silang lamaking malusog. Sa wakas, pumunta na si Tyr sa kwarto ni Winifred. 1 buwan na siyang nakahiga sa kama. Kahit na siya ay nakoma, pinupunasan ni Helen ang kanyang katawan araw-araw. Dahil dito, parang nakatulog lang siya. Winifred, umuwi na ako. Naglalakad papunta sa kama ni Winifred, kinuha ni Tyr ang kamay niya at inilagay iyon sa mukha niya. Pretty soon, I will be able to wake you up, malumanay niyang sabi. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ikinwento ni Tyr sa kanyang asawa ang lahat ng nangyari sa biyahe papuntang Northern Rafinesque. Bago niya namalayan, gabi na. Marahil ay masyadong nakakapagod ang biyahe para kay Tyr. With his nerves finally relaxed now, medyo nakaramdam siya ng pagod, kaya hinawakan niya ang kamay ni Winifred at nakatulog sa pagkatulala. Hindi alam kung gaano siya katagal nakatulog. Gayunpaman, nang bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ng bintana, agad na nagising si Tyr at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa bintana. Master, pwede mo bang baguhin itong ugali mo? Hindi ba pwedeng pumasok ka na lang sa front door? Bakit ba ang hilig mong pumasok sa likod ng pinto? Nang makita ni Tyr ang Beggar King na nakaupo sa windowsill, maliban sa excitement, mas lalo siyang nawala ng imak sa ugali ng kanyang amo. Nakasandal sa sill ng bintana, hawak-hawak ni Beggar King ang isang bote ng alak sa kanyang kamay at umiinom mula rito. Nakuha mo na ba ang Holy Eye Silkworm? Tanong ni Beggar King. Oo. Tumango si Tyr. Inilabas ang crystal box na naglalaman ng relic, binuksan niya ito. Kaagad, biglang bumagsak ang temperatura ng buong silid. Master, ang relic na ito ay walang katumbas na lamig. Ipapakain ba natin ang Holy Eye Silkworm kay Winifred? Kung kakainin niya ito, magyayelo ba siya? Inihayag ni Tyr ang mga pagdududa sa kanyang puso. Siyempre kailangan niyang kainin ito, ngunit hindi niya ito dapat lunukan ng buo. Tumalon sa bintana, lumapit si Beggar King kay Tyr at kinuha ang Holy Eye Silkworm sa kanyang kamay. Inilagay niya ang relic sa kanyang palad at saglit itong pinagmasdan. Hindi nagtagal, nakita ni Tyr ang isang malabong puting ambon na lumabas sa palad ng kanyang amo. Ang layer ng puting ambon na iyon ay mukhang isang uri ng nagpapakalat na puwersa, katulad ng ginamit ng transcendent level na mga miyembro ng Creeds of Mainland. Sila lang ang nakakaalam kung paano gumamit ng dispersing force. Master, ikaw. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Tyr para tapusin ang kanyang pangungusap. Habang pinagmamasdan niya ang sarili niyang mga mata, pilit na kinuyam ng kanyang amo ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang Holy Eye Silkworm ay dinurog ng Beggar King. Kabanata 11:25. Nagising. Sumigaw si Tyr Summers, Master, ano ang ginagawa mo? Nang makita ni Tyr ang Holy Eye Silkworm na nagkapira-piraso, pakiramdam niya ay saysubog ang kanyang utak sa isang buzz. Ang relic na ito ay ang tanging pag-asa na makapagliligtas kay Winifred Zia mula sa pagkawala ng malay, ngunit winasak ni Beggar King ang kanyang pag-asa. Why are you making so much noise? Beggar King glared at Tyr and scolded, You are a grown man now. Bakit hindi mo tinuruan ang sarili mong manatiling kalmado? Nagmamadaling itinikom ni Tyr ang kanyang bibig at nagtanong, Master, bakit mo dudurugin ang Holy Eye Silkworm? Nakalahad ang palad ng Pulubi King. Namalayan ni Tyr na may maliit na parang bubog na uod na nakaupo sa kanyang palad. Ang maliit na silkworm na iyon ay kalahati lamang ng laki ng earthworm. Translucent ang katawan nito at kasing ganda ng isang artwork. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Tyr ay ang silkworm na ito ay buhay at nanginginig.
Ito ang tunay na Holy Eye Silkworm, paliwanag ng Beggar King. Sa katunayan, ang Holy Eye Silkworm ay isang palayaw lamang. Ang bagay na ito ay hindi eksaktong silkworm, ito ay halos kamukha ng silkworm. Kaya naman pinangalanan ito ng mga tao na Holy Eye Silkworm. Sabi ni Tyr, Master, ano ba itong bagay na ito? Paanong buhay pa ito? Sumagot si Beggar King, hindi ako masyadong sigurado sa sarili ko, pero ngayong kasama na natin ang uod, magising ko na si Winifred. Tyr, aalisin ko ang bagay na ito at babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Hindi alam ni Tyr kung ano ang gagawin ni Beggar King. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa bagkus ay tumanggo siya at sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Pagkatapos noon, umalis si Beggar King kasama ang Holy Eye Silkworm. Pagkalipas ng 3 araw ng gabi, bumalik siya gaya ng kanyang ipinangako. Sa pagkakataong ito, hindi na sumingit sa bintana ang Beggar King bagkus ay pumasok ito sa main gate at dumiretso sa kwarto ni Winifred. Kasabay nito, may hawak din siyang puting tableta. Ito ay kasing patas na parang gawa sa nyebe. Master, ano ito? Tiningnan ni Tyr ang pil na nasa kamay ni Beggar King at nagtanong. Ang tableta na ito ay ang elixir na aking pinino gamit ang Holy Eye Silkworm, sagot ni Beggar King. Inumin ang tableta at ibigay mo kay Winifred. Sa loob ng 3 araw, pagkatapos niyang uminom ng gamot, siguradong majay gising siya. Oo, Guru. Tuwang-tuwang kinuha ni Tyr ang tableta mula sa kamay ni Beggar King. Pagkatapos, lumapit siya kay Winifred, binuka ang bibig niya, at nilagay ang gamot sa bibig niya. Pagkatapos, inutusan siya ni Beggar King, Tyr, bago ito, partikular mong itinatag ang Wolf's Den sa Con City. Dapat mo akong makilala doon pagkalipas ng 1 linggo. Natigilan si Tyr. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon ng kanyang amo. Tinanong niya, Guro, ano ang nasa isip mo? You should spend more time with your wife and family. Tyr, lahat ng naranasan mo nitong 2 taon pabalik sa Celestial Empire ay simula pa lang. Pagkatapos noon, tumalon mula sa bintana ang Beggar King na ikinatarante ni Tyr. Gayunpaman, ang Haring Pulubi ay palaging ganito. Siya ay darating at aalis ng walang bakas, palaging misteryoso tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hindi gaanong pinansin ni Tyr ang kanyang guro. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang gisingin si Winifred mula sa kanyang pagkakoma. Bagamat nakainom na siya ng puting tableta na gawa sa Holy Eye Silkworm, hindi pa rin alam kung kailan siya majay gising. Nang sumunod na mga araw, si Tyr at ang iba pang miyembro ng pamilya ay palaging nasa tabi ni Winifred sa lahat ng oras, naghihintay sa kanyang paggising. Lumipas ang 1 araw. Lumipas ang 2 araw, hindi pa rin nagigising si Winifred mula sa pagkakakoma sa 3 araw. Ang buong pamilya ay nagsimulang magkaroon ng kaunting pagkabalisa habang pinapanood nila ang paglipas ng oras, unti-unti. May posibilidad ba na hindi gumagana ang Holy Eye Silkworm? Hindi nito kayang gisingin si Winifred, tama ba? Imposible naman. Patuloy na tinatanggi ni Tyr ang naisip. Siya ay 100% na nagtitiwala sa kanyang amo. Kung sinabi ng Beggar King na maaaring magising si Winifred, ibig sabihin ay kaya niya. Noong gabi ng 3 araw, binabantayan pa rin ni Tyr ang higa ni Winifred. Gusto niyang makita mismo para masiguradong gising na ang asawa. Gayon din, nagbabala siya na tiyaking siya ang una niyang nakita pagkagising niya. Sa wakas, mga 1:00 ng umaga, nagising si Winifred na halos 1 buwan ng in coma. Sweetheart. Nang makita niyang idinilat ni Winifred ang kanyang mga mata, naramdaman ni Tyr ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Kaya naman, ilang beses niyang pinunasan ang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Ayun, nagising si Winifred at nakatitig kay Tyr ng nakadilat. Sweetheart, gising ka na? Excited na inabot ni Tyr ang mukha ni Winifred. Sabi niya, ikaw. Sa wakas nagising ka na. Honey. It took her a good while bago tuluyang matawag ni Winifred ang pangalan ni Tyr. Malamang dahil matagal siyang nakatulog kaya medyo hindi pa rin siya komportable. Honey, bakit ka bumalik? Isang biglaang tanong na lumabas mula kay Winifred ay medyo natarante si Tyr, ngunit hindi nagtagal ay nakapag-react siya. Naalala kong nasa ospital ako at duguan ng husto. Oo, nagkaroon ka ng hemorrhage ng mga anak at nakoma pagkatapos. Nagmamadaling tanong ni Tyr, Honey, ano ang nararamdaman mo ngayon? Are you feel uncomfortable anywhere? Are you uhaw? Gusto mo ba ng tubig?
At saka, any chance you are hungry? Medyo natarante si Tyr saglit. Samantala, sabay tanong ni Winifred, yung mga baby, kumusta na yung mga baby? Don't worry, sweetheart. Okay naman ang mga baby. Full term na sila ngayon. Buong termino. Nanlaki ang mga bisperas ni Winifred habang nakatitig kay Tyr nang hindi makapaniwala. Honey, what do you mean by that? Tama, over a month kang nakoma, pero okay na ang lahat. Sa wakas gising ka na. Mabilis na kinuha ni Tyr ang kamay ni Winifred at binasa ang pulso nito. Mahina pa ang pulso ni Winifred noon, ngunit walang malaking problema. She would be fine as long as she tend to her body well after this. Honey, tulungan mo akong tumayo. Okay. Maingat na tinulungan ni Tyr si Winifred na bumangon mula sa kama at pinasandal ito sa kanyang mga bisig. Tanong niya, ano ang nararamdaman mo ngayon, honey? Mayroon bang anumang bagay na hindi ka komportable? Wala. Umiling si Winifred at sumagot, I don't feel uncomfortable. Bakit ang tagal kung walang malay? Paliwanag ni Tyr, it's a long story. You have to take a good rest. I'll get mom and dad. They have been worried about you for the past month. We must inform them that you are awake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, biglang hinawakan ni Winifred ang kamay ni Tyr habang napuno ng takot ang kanyang mukha. Sweetheart, ano bang nangyayari sa'yo? Nagulat si Tyr nang mapansin ang reaksyon ni Winifred. Wala naman. Napailing-iling si Winifred. She said, bigla kong naalala na parang ngayon lang ako nagkaroon ng mahaba at mahabang panaginip. Nanaginip ako na nahulog ako sa dagat at hindi na ako makahinga. Kahit anong pilit ko, hindi ako makalangoy sa ibabaw. Nakulong ako sa ilalim ng dagat at hindi ako makalabas dito. Napakasakit ng pakiramdam noon. Kabanata 11:26, Beef Fondo. Nagmamadaling paliwanag ni Tyr Summers, it's something related to you being in a coma, but sweetheart, now that you have woke up, everything is alright. Tulala na tumango si Winifred at inilarawan ang kanyang panaginip, pagkatapos noon, nanaginip din ako ng isang maliit na puting dragon, na binuhat ako sa kanyang likuran at inilabas ako sa malawak na dagat na iyon. Nagising ako kaagad pagkatapos noon. Munting puting dragon. Tumango si Tyr nang may pag-iisip. Ang maliit na puting dragon na pinangarap ni Winifred ay ang Holy Eye Silkworm. Naalala ni Tyr ang hitsura ng uod sa kanyang isipan. Ang Holy Eye Silkworm ay may hitsura na katulad ng isang earthworm. Sa isang paraan, kinumpirma din nito na ang Holy Eye Silkworm ay talagang mabisa sa paggising kay Winifred mula sa kanyang pagkakoma. Hindi nagtagal, pumasok sa kwarto sina Helen Cole at Jacob Zia. Nang makita nilang nagising na si Winifred, napahiyaw sa tuwa ang mag-asawa. Isang buwan na ang nakalipas mula nang makoma si Winifred, ngayon ay sa wakas ay nagising na siya. Sa mga sumunod na araw, masigasig na inihanda ni Helen ang lahat ng uri ng masustansyang produkto para kay Winifred upang matulungan siyang masustansya ang kanyang katawan. Makalipas ang 3 araw, hindi na delikado ang kalagayan ni Winifred. Bilang pag-iingat, dinala siya ni Tyr at ng pamilya sa ospital para sa isang full-body check-up muli. Sa huli, napagpasyahan ng ospital na kasiya siya ang kondisyon ng katawan ni Winifred. Kailangan lang niyang bigyan ng higit na pansin upang mapangalagaan ang kanyang kalusugan sa susunod. Simula noon, ang usapin ng kawalan ng malay ni Winifred ay ganap ng nalutas. Sa loob ng silid ng sanggol, ang 2 maliliit na bata ay patuloy na natutulog sa araw at gabi, na nagigising lamang ng ilang oras sa loob ng isang araw. Matapos magising si Winifred mula sa kanyang pagkakoma, matagal na niyang kasama ang mga sanggol. Hindi man niya mapasuso ang mga sanggol dahil sa kondisyon ng kanyang katawan, sinubukan pa rin niyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang ina. Sinadya ni Tyr na magsagawa ng isang sulo-salo kapag ang 2 maliliit na bata ay umabot sa kanilang 100 araw ng kapanganakan. Kasabay nito, dahil hindi pinangalanan ang mga sanggol, nilayon din ni Tyr na pumunta sa pamilyang Summers sa Hilaga sa ibang pagkakataon upang ilagay ang kanilang mga pangalan sa genealogy ng pamilyang Summers. Samantala, hindi pa rin pinapalitan ni Blair Zia ang kanyang apelyido hanggang ngayon. Kaya, nang pumunta sila sa pamilya ni Summers, balak din niyang kunin ang kanyang anak na babae at magbigay galang sa kanyang mga ninuno. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas. Ayon sa kasunduan na ginawa niya sa Burger King, si Tyr ay nagmaneho sa Wolf's Den ng hapong iyon. Napakatagal na panahon na ang lumipas, ngunit ang Wolf's Den ay katulad pa rin ng dati.
Hindi ito nagbago kahit kaunti. Matapos pumunta ang grupo ni Nemesis sa base camp ng Regal Palace sa Rain para sa pagsasanay, bumalik si Max Cheever sa Con City. Siya ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang dating trabaho na nakatuon sa pagpapalaki ng mga lobo at aso dito. Pagkalabas na pagkababa ni Tyr sa sasakyan, naaninag niya ang napakapang-akit na amoy ng karne mula sa hindi kalayuan. Hindi kalayuan sa kulungan ng aso ay may nakalagay na pansamantalang kalan. Sa itaas ng kalan ay isang malaking kaldero. Sa loob ng palayok ay ang nilagang ng mabangong karne ng baka. Sa oras na ito, nakaupo sa harap ng palayok ang Haring Pulubi at si Max. Hawak nila ang isang mangkok ng pampalasa sa kanilang mga kamay. Sa tabi nila ay 2 bote ng white wine. Sarap na sarap sila sa nilutong baka. Medyo natahimik si Tyr nang makita ang scene. Ang nagliliyab na araw ay nakatambay sa taas sa gitna ng kalangitan. Ang temperatura ngayon ay hindi bababa sa 30-70 hanggang 8 degree. Gayunpaman, ang mga taong ito ay tinatangkilik ang beef fondo sa ilalim ng nakakapasong mainit na araw. Hindi ba sila natatakot sa heat stroke? Kakaiba naman kayo. Lumapit si Tyr at walang imak na tinitigan si Max at Burger King habang sinasabi sa kanila. Pawis na pawis ang dalawa habang ninanamnam ang mga masasarap na pagkain. Pinunasan ni Max ang butil ng pawis sa kanyang noo at nakangiting sinabing, "Boss, hindi mo gets." Ang pagkain ng karne ng baka sa mainit na araw ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Samantala, si Burger King ay kumakatok sa kanyang mangkok at nagtanong, "Makiupo ka at samahan mo kami." Sa totoo lang ay walang gaanong interes si Tyr na magkaroon ng beef fondo sa mainit na araw ng tag-araw. Malapit na siyang mag-breakfast, ngunit ang Burger King ay naghagis ng isang mangkok at set ng mga kubyertos sa kanyang mga kamay at nagsalita sa kanya ng may pag-uutos, "Maupo ka lang at kumain." Walang ibang choice si Tyr kundi umupo ng masunurin. Tinitigan niya ang nagliliyab na mainit na araw at naramdaman niya na walang magawa sa kaibuturan. Makalipas ang ilang minuto, dinampot niya ang isang malaking slice ng beef sa kaldero at isinilid ito sa kanyang bibig. Isang masayang ngiti ang nakasulat sa buong mukha niya. Sabi niya, "Tara, laro tayo ng inuman." Sa ilalim ng mainit na panahon, sarap kumain ng 3 mula hapon hanggang gabi. Natapos ng 3 ang isang buong baka. Pagkatapos nilang kumain at uminom ng busog, ang Pulubi King ay naglabas ng dumighay na amoy alak. Kinapa niya ang kanyang tiyan ng ilang oras at tila nasiyahan at komportable. "Oh, Max, salamat sa iyong mabuting pakikitungo." Mabilis na tumawa si Max at sinabing, "Nasiyahan na ba si Lolo sa pagkain? Kung hindi ka pabusog, magpapatuloy ako at katay ng isa pang baka at dadalhin ang karne." "Busog na ako," nakangiting sabi ni Burger King habang tumatayo. Tapos, tumingin siya kay Tyr sa tabi niya at nagtanong, "What about you?" Comfortable at payapa. Naglabas din ng kasiyahan si Tyr nang walang pag-aalinlangan. Tanong ni Burger King, "Kamusta na si Winifred? Nagising na siya, di ba?" "Oo." Tumango si Tyr at nagpaliwanag, nagising siya sa 3 araw pagkatapos nating bigyan siya ng puting tableta. Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Ang lahat ay naging matatag. Pagkatapos ng isang panahon ng paggaling, siya ay magiging maayos. Mabuti naman. Paulit-ulit na tumango ang Burger King. Nagpatuloy si Tyr sa pagtatanong, "Master, you specifically asked for me to meet you here this time. Hindi mo ako inimbitahan para lang mag-enjoy sa beef fondo, di ba?" Dumilat si Burger King. Bigla siyang kumilos na medyo misteryoso. Sabi niya, "Tyr, you must have tons of doubts raging in your mind now, right? Well, I specifically asked you here today to answer your doubt. From now on, you can ask me any questions." Natarante si Tyr. Alam ni Max sa gilid na may mahalagang susunod na pag-uusapan ng guro at ang disipulo. Kaya, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at nagdahilan ng matalino. Matapos ang napakahabang paglalakbay, ang Tyr ay nagkaroon ng napakaraming pagdududa sa kaibuturan. Ngunit, pakiramdam niya ay masyadong puspos ang kanyang utak upang maunawaan ang lahat ng kanyang iniisip sa loob ng maikling panahon. "Ano ang pakiramdam mo tungkol sa iyong pinakabagong paglalakbay?" Napansin na hindi nagsalita si Tyr ng matagal. Kaya nagtanong kaagad ng Pulubi King. Natahimik sandali si Tyr bago siya nagsalita, gusto ng maharlik ang pamilya ng Jade na maluklok bilang isang imperial na pamilya. Inimbitahan pa nila ang isang grupo ng mga imperial emissaries mula sa Creeds of Mainland para koronahan sila. Sa mga emisaryo na iyon, medyo marami sa kanila.
Ang mga dati kong karibal, ang kanilang hitsura ay tila nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa akin. Inner strength ba ang tinutukoy mo? Pinaikit ni Beggar King ang kanyang mga mata at tumingin kay Tyr. Tama ka. Tumango si Tyr, lakas sa loob. Master, marunong ka bang gumamit ng lakas ng loob? Ngumisi si Beggar King at lumingon sa isang malaking puno sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang puno ay nagsimulang umindayog ng walang hangin. Pagkatapos, ang ilang mga dahon ay inalog mula sa mga puno. Gayunpaman, bago nahulog ang mga dahon sa lupa, muling iwinagayway ni Beggar King ang kanyang kamay. Ang mga daong iyon ay agad na nagbago mula sa malambot at naging matalim. Pumalakpak ito at binaril ang puno ng kahoy. Ang bawat dahon ay parang lumilipad na punyal. Lahat sila ay nakaimbed sa puno ng puno. Kabanata 11:27. Nakatanggap din siya ng imbitasyon. Nang makita ni Tyr Summers ang eksena, hindi siya masyadong nagulat. Sinabi niya, "Guro, alam ko itong paraan mo." Habang sinasabi niya iyon, nagangat si Tyr ng isang dahon mula sa lupa at bigla itong itinapon. Pagkatapos, ang dahon na iyon ay pumutok na parang bala patungo sa puno ng malaking punong iyon at nakaimbed din. Pinaikit ni Beggar King ang kanyang mga mata. Isang malabong ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Pang-aasar niya, ano naman ito? Pagkasabi niya noon ay mabilis na umatras ng ilang hakbang ang Beggar King. Sumunod, gumawa siya ng kilos na parang kutsilyo at nilaslas sa hangin gamit ang palad niya. Heavenly Blade. Sa sumunod na segundo, na parang may puting puwersa na nadikit sa malamig na talam sa mga mata ni Tyr, nasaksihan niya ang puwersang iyon na humihiwa sa malaking punong iyon. Boom! Ang napakalaking puno ng malaking puno ay hiniwa sa kalahati ng puwersang iyon, at agad nitong naputol ang puno sa 2 piraso. At that very instant, talagang natulala si Tyr sa eksenang nangyayari sa harapan niya. Ang eksenang ito ay higit na lumampas sa kanyang pangunawa sa mundo na ito. All this while, inisip ni Tyr na umabot sa glass ceiling ang kanyang combat power. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang tinatawag na kisame, marahil, ay simula lamang ng ilang tao. At para sa mga taong iyon, sila ang mga tunay na Panginoon na nagdidikta sa mundo. Binawi ni Beggar King ang kanyang palad, at pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Tyr at nagtanong, "Nagulat ka ba?" Oo. Mariing tumango si Tyr. Siya ay sumagot, "Master, ang aking paglalakbay sa Northern Rafinesque ay medyo nagbukas ng aking mga mata. Ito ay nagpaunawa sa akin na palaging may mas malakas na tao doon." Ikaw ba ay isang miyembro ng Creeds of Mainland? Hindi. Paulit-ulit na umiling si Beggar King. Kung gayon, paano mo malalaman kung paano gamitin ang iyong panloob na lakas sa panlabas? Paano mo naabot ang antas ng transcendent? Ang kanyang amo ay mahiwagang ngumiti at nagtanong ng retorika, "Sino ang nagsabi sa iyo na ang mga credo ng mainland lamang ang nakakaalam kung paano palabasin ang panloob na lakas?" Ang imperial na pamilya. Ang dalawang salitang iyon ay agad na pumasok sa isip ni Tyr. Maliban sa mga kataas-taasang kapangyarihang iyon tulad ng Creeds of Mainland, na nakatayo ng mataas sa tuktok, kung kukunin ng isang tao ang buong larawan ng Celestial Empire, ang tanging kapangyarihan na maiisip ni Tyr na alam tungkol sa pagpapakawala ng panloob na lakas ay ang imperial na pamilya. Malinaw din kay Tyr na ang dahilan kung bakit gusto ito ng maharlikang pamilya ng Jade. Sila ay handa pang ang gumawa ng ganoong katagal upang mailuklok bilang imperial na pamilya para lamang makuha ng pamilya ang paraan ng pagsasanay sa panloob na lakas mula sa mga credo ng mainland. Guro, miyembro ka ba ng Imperial Capital Royal Family? Tulala na tinitigan ni Tyr si Beggar King. Wala sa bagay na ito. Ikinaway ni Beggar King ang kanyang kamay at nagpaliwanag, ang Creeds of Mainland ay isang mega power na ipinasa sa daan-daan, kung hindi man libu-libong taon sa Celestial Empire. 100 taon na ang nakalilipas, ang mainland ay namumulaklak pa rin sa lahat ng uri ng martial art techniques noon, lahat ng tinatawag na mga pamilya ng Creeds ay hindi pa reclusive mula sa mundo. Gayunpaman, sa pagbabago ng panahon, ang mga credo ay umabot sa iba't ibang mga kasunduan sa opisyal upang mabuhay ng mapayapa. Kaya, sila ay naging ganap na nag-iisa mula sa mundo. Habang sila ay naninirahan sa pag-iisa, direkta din nilang pinutol ang buong hinaharap ng martial arts ng mainland. Ngunit, imposible para sa Creeds of Mainland na ganap na mawala sa grid mula sa mundo.
Sa makatuwid, ang creeds ay ginamit upang kontrolin ang buong martial art community ng Celestial Empire sa pamamagitan ng paglalagay sa trono sa mga pamilyang imperial sa pamamagitan ng kanilang pag-aproba. Hindi naman ganoon kahirap intindihin ang paliwanag na ibinigay ni Beggar King. Sa panahon ngayon, iba't ibang high-tech na armas ang gumagala sa mundo. Gaano man kalakas ang martial arts ng nakaraan, hindi kayang pantayan ng martial arts ang mga thermal weapon na iyon. Kaya, sa halip na sabihin na ang creeds ay nagkaroon ng kasunduan sa opisyal, marahil ito ay mas angkop na ilagay ito habang sila ay umatras sa harap ng mga paghihirap. Kung hindi sila umatras noon, ang huling resulta ay walang alinlangan na magdadala sa kanila sa kanilang ganap na pagkalipol. Pagkatapos nilang magretiro, ginamit ng mga creed ang mga imperial na pamilya upang kontrolin ang komunidad ng martial art ng Celestial Empire. Sa kabilang banda, pinipili rin ng mga autoridad na pumikit. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat pilitin ang mga bagay sa isang hindi pagkakasundo. Ang mga imperial na pamilya ang naging pangunahing paraan nila para kontrolin ang martial art community ng Celestial Empire. Dahil ang mga pamilyang imperial ay nasasakupan ng mga credo, kasabay nito, nakatanggap din sila ng kaukulang pamana mula sa creeds ang paraan ng pagsasanay ng panloob na lakas. Ang creeds of mainland ay lalabas sa mundo. Ang biglaang pahayag ni Beggar King ay nakaramdam ng matinding pagkatulala kay Tyr. Tinanong niya, Guro, ano ang ibig mong sabihin dito? Pinaikit ng master ang kanyang mga mata at ngumiti, isang bagong panahon ang darating. Hindi pa rin maintindihan ni Tyr. Tinanong niya, Guro, bakit mo nasabi iyan? Lalong lumalakas ang mga sandata ng makabagong panahon. Dapat nitong sugpuin ng husto ang mga kasanayan sa martial arts hanggang sa puntong hindi na ito muling sumibol. Bakit mo sinasabi na ang creeds of mainland ay muling umuusbong sa mundo? Gayunpaman, hindi pinansin ni Beggar King ang tanong. Sa halip, iniba niya agad ang topic. Sabi niya, Tyr, 15 taon na ang nakararaan, nakatanggap ng imbitasyon ang lolo mong si King Summers mula sa imperial na pamilya. Pagkatapos noon, hindi na sila bumalik mula sa kanilang paglalakbay. Maya-maya, umalis din ang pinsan mong si Xavier Summers para hanapin ang lolo mo, hindi na rin bumalik. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tyr, at nagtanong, Master, paano mo nalaman ang lahat ng mga bagay na ito? Isa pa, magkakilala ba kayo ng aking lolo? Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Wala akong ideya. Biglang umiling ang Beggar King at sinabing, pero, parang alam ko na. Nagmamadaling tanong ni Tyr, Guro, sabihin mo sa akin ngayon. Saan pumunta ang lolo at pinsan ko? Patay na ba sila o buhay? Gaya ng inaasahan, sobrang nabalisa si Tyr nang marinig ang balita tungkol sa kanyang lolo at pinsan. Dahil kahit anong mangyari, parehong malapit na kamag-anak niya noon sina Kin at Xavier. Bago ito, nang malaman ni Tyr ang mahiwagang imbitasyon, naisipan niyang alamin ang kinaroroonan ng kanyang lolo at pinsan. Ngunit, dahil wala siyang ideya, hindi alam ni Tyr kung saan siya dapat magsimula sa kanyang pagsisiyasat. Wala akong ideya kung patay na sila o buhay, ni hindi ko alam ang kanilang partikular na lokasyon, ngunit noong mga araw, ang iyong lolo at ako ay magkakilala. Tingnan natin ang malaking larawan ng mga hindi kapani-paniwalang talento ng henerasyon. Ang 4 na emperador ng Celestial Empire ay maaaring ilarawan bilang 4 sa mga iyon. Ang iyong lolo ay kwalipikado rin na matawag na walang katulad na talento ng kanyang henerasyon. Medyo natarante si Tyr. Hindi ba nabanggit ni Beggar King na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Kin at Xavier kanina, kaya bakit niya sinabing ngayon lang niya ito nalaman? Master, may kinalaman din ba sa creeds of mainland ang kinaroroonan ng lolo ko at ng iba pa? Bahagyang tumango si Beggar King at idinagdag, ang Imperial Capital Royal Family ay talagang nagbigay ng imbitasyon 15 taon na ang nakalipas. Sa katunayan, ito ay ipinasa lamang sa mga kamay ng Imperial Capital Royal Family. Ang tunay na nagpadala ng liham ng paanyaya ay ang mga credo ng mainland. Ano ang gusto nila? Tanong ni Tyr. Hindi ako sigurado kung ano ang nasa isip nila. Sa puntong ito, biglang inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Sa sumunod na segundo, naglabas siya ng invitation letter mula sa kanyang bulsa. Natigilan si Tyr. Tinanong niya, Guro, ano ito? Sumagot ang kanyang guro, minsan noong nagpunta ka sa Northern Rafinesque upang hanapin ang Holy Ice Silkworm, partikular akong bumalik sa Imperial Capital City. Sa pagkakataong ito, ang Creeds of Mainland ay muling naglabas ng imbitasyon dahil ang isang cycle ay 15 taon.
At sa pagkakataong ito, kasama ako sa mga tao sa kanilang listahan ng imbitasyon. Tibok ng malakas ang puso ni Tyr. Tanong niya, Guro, So next, I might have to go to the place where Kin and Xavier went, and it's a must for me to go. Sa puntong ito, nagulat si Tyr, nabasa niya ang bakas ng kawalan ng magawa sa mukha ni Beggar King. Masasabi ng isa kung gaano kahalaga ang paanyaya na gawin ang isa sa apat na emperador, ang Haring Pulubi, na tila walang magawa. Kabanata 1128. Dalawang aklat. For a time, hindi maipaliwanag ang pakiramdam na bumalot sa puso ni Tyr Summers. Ang apat na emperador ng Celestial Empire ay ang epitome na kumakatawan sa cream ng pinakamahusay na mandirigma ng komunidad ng martial arts sa Celestial Empire. Parehong sa reputasyon at katayuan, sila ay walang kapantay sa sinuman sa komunidad. Gayunpaman, dahil sa uri ng pag-iral nila, wala silang karapatang tumanggi ng matanggap ang imbitasyong iyon. Master, kailangan mo bang pumunta? Matagal bago nakapag-formulate at nakapagtanong si Tyr ng tanong na iyon. Oo. Tumango si Beggar King at sumagot, I must go. Ano ba talaga ang gusto nilang puntahan nyo? Pakiramdam ni Tyr ay may napakalaking tanong na kinikimkim niya sa kanyang puso. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang alam niya tungkol sa mundong ito sa ngayon. Not to mention, kahit nagawa niyang basagin ang misteryo, hindi man lang siya qualified na lumapit dito. Ipinaliwanag ni Beggar King, ang mga bagay ay maaaring hindi kasing pessimistic tulad ng iniisip mo. Sa kabaligtaran, ang katotohanan na natanggap ko ang imbitasyong ito ay maaaring isang magandang pagkakataon para sa akin. Pagkakataon. Tama ka. Tumingin si Beggar King sa malayo na may nakasulat na panaghoy sa kanyang mukha. Patuloy niya, matagal na akong pagod sa laro nitong mortal na mundo. Oras na para umakyat ako sa mas mataas na taas at makita ang mundo. Tyr, if I have the chance to meet up with your grandfather, I will definitely tell him that you are enough to become his pride. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang pagnanais na ipagpatuloy pa ang pagtalakay sa bagay na ito. Gayunpaman, sumunod siyang naging kakaibang solemna. Inihayag niya, Tyr, wala na akong gaanong oras. Sasamantalahin ko ngayong gabi para gawin ang huling tungkulin ko sa iyo bilang isang master. Nagulat si Tyr sa kaibuturan. Tinanong niya, Guro, ano ang gusto mong gawin? Hindi sumagot si Beggar King bagkus ay naglabas siya ng 2 dilaw na pabalat na sinaunang libro mula sa kanyang katawan at ipinasa sa kamay ni Tyr. Sabi niya, maari mong makuha ang 2 libro. Ito ay lubos na nakasalalay sa iyong kapalaran kung ano ang maaari mong makamit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tyr na parang sisabog ang kanyang utak sa isang buzz. Tulala niyang tiningnan ang magkabilang librong iniabot sa kanya ng Beggar King. Tinanong niya, ano ang mga ito? Ang isa sa mga libro ay tungkol sa paglilinang ng panloob na lakas, habang ang isa naman ay isang paraan ng paglilinang na tinatawag na Heavenly Blade. Ang Heavenly Blade. Agad na naalala ni Tyr ang eksena sa kanyang isipan, kung saan binago ni Beggar King ang kanyang puwersa sa isang hugis at pinutol ang malaking puno na iyon ng isang laslas. Nakuha niya iyon gamit ang Heavenly Blade, ang pinakamabisang paraan ng Beggar King. Nagpatuloy ang paliwanag ng kanyang amo, Tyr, ang dahilan kung bakit ang katayuan ng Creeds of Mainland ay maaaring maging napakataas sa itaas ng mundo, sa kabila ng mortal na mundo, ay dahil umaasa sila sa mga bagay na ito. Ang dahilan kung bakit ang Four Noble Imperial Family sa Imperial Capital ang lungsod ay handang isuko ang kanilang sarili sa mga credo ay dahil din sa mga bagay na ito. Agad na naunawaan ni Tyr. Nagkataon na ang kanyang sariling amo, ang Beggar King, ay nagmula sa Imperial Capital Royal Family. Bilang mula sa kung aling mga imperial na pamilya, si Tyr ay itinatago pa rin sa dilim. Gayunpaman, inakala niya na ang uri ng mga aklat na makakatulong sa isang tao na maabot ang antas na transcendent, ay tiyak na isang bagay na makukuha lamang ng Imperial Capital Royal Family mula sa Creeds of Mainland, pagkatapos maubos ang lahat ng uri ng pagsisikap. Sa makatuwid, ang mga lihim na ito ay talagang ang pinakamahalagang kayamanan at pamana sa loob ng mga imperial na pamilya. Hindi makuha ng mga ordinaryong tao ang mga bagay na ito. Gayunpaman, ang gayong mga aklat ay casual na dinadala ng Haring Pulubi. Ang kilos mismo ay sapat na upang ipakita ang katayuan ng kanyang master sa loob ng Imperial Capital Royal Family. Ang Beggar King ay tiyak na nirerango bilang isang nangungunang figure kahit na sa mga imperial na pamilya.
Guro, ang mga discarding ito ay dapat na mahalaga sa mga pamilya ng imperial, tama ba? Kung tama ang aking pagtatantya, kahit na marami sa mga direktang linya ng Imperial Capital Royal Family ay maaaring walang akses sa mga naturang libro. Gayunpaman, ipinasa mo lang ito sa akin tulad ng ito. May problema ba? Nakangiting tumitig kay Tyr ang Beggar King. Sinabi niya, talagang bawal para sa Imperial Capital Royal Family na ipasa ang mga aklat na ito sa isang tagalabas. Ngunit, wala sa mga alituntunin at regulasyon na iyon ang makakapigil sa akin. Ikaw ay aking disipulo, at gusto kong ipasa ito sa iyo. Sino may lakas ng loob na tutulan ang desisyon ko? Nang sabihin niya, who dares to oppose my decision, naramdaman ni Tyr ang nakakatakot na aura mula sa Beggar King. Medyo kahanga-hanga kapag tumingin siya sa mundo, at susundin niya ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay, anuman ang sabihin ng iba. Mayroon lamang isang tao na napakalakas hanggang sa puntong naglakas loob siyang baybayin ang mga salitang iyon ng malakas. Kasabay nito, panibagong ideya ang sumulpot sa isip ni Tyr. Isang bakas ng katusuhan ang sumilay sa kanyang mga mata, bagamat panandalian lamang. Gayunpaman, napansin pa rin ito ng kanyang amo. Tyr, kiddo, nag-iisip ka bang mag-pull off ulit ng idea ng crook? Tanong ni Beggar King. Ang kanyang alagad ay nagmamadaling umiling at sumagot, Guro, ano ang iniisip mo? Anong uri ng ideya ng manluloko ang maaari kong maisip? Pinaikit ni Beggar King ang kanyang mga mata at ngumiti. Pang-aasar niya, bata, sa tingin mo hindi kita lubos na kilala. Gayun din, ang pundasyon ng Regal Palace ay inilatag ko. Kung ano ang iniisip mo, alam ko na rin iyon. Iniisip mong subukang kunin ang dalawang teknik na ibinigay ko sa iyo at palihim na gamitin ang mga ito bilang pamana ng Regal Palace, tama ba? Hindi inaasahan ni Tyr na ang kanyang maliit na ideya ay makikita sa pamamagitan ng Beggar King ng ganoon kadali. Tama ang hula ng kanyang amo. Sa katunayan, naisip ni Tyr na gumawa ng kopya ng dalawang aklat na ito at ipadala ito kay Clifford Han at sa iba pa. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang lahat. Master, hindi ba? Tanong ni Tyr. Tawa ng tawa ang Beggar King at sumagot, bahala ka. Anyway, aalis na ako dito sa lalong madaling panahon. Kung gusto ng mga imperial na pamilya na maglaro ng blame game, hindi nila malalaman na ako ang may kasalanan. Ngunit, Tyr, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ito ay isang tibak na may dalawang talam. Sa ngayon, ang mga pamana na ito ay mahigpit na hawak sa mga kamay ng mga imperial na pamilya at ipinagbabawal na kumalat. Kapag naibigay mo na ang manang ito sa iba, ako ay nag-aalala ako na magdadala ito ng isang nakamamatay na sakuna sa kanila. Ang mga ugat ng Regal Palace ay nasa Reign. Marahil ang organisasyon ay magkakaroon ng bahagyang mas mahusay na kalalabasan. Ngunit, hindi pa rin ito magagarantiya na ang Regal Palace ay hindi mapupuntahan ng ilang creeds ni Reign. Para sa iyong mga kaibigan sa loob ng Celestial Empire, mayroon akong salita ng pag-iingat para sa iyo, maliban kung ikaw ay lubos na nakatitiyak, huwag mo silang bigyan ng mana. Naliwanagan si Tyr. Tama ang kanyang master, ang mga pamamaraan na ito ay isang kamangha-manghang kayamanan ng mga edad, ngunit ito ay isa ring mainit na patatas. Upang matanggap ang kayamanan, maaaring makatanggap siya ng napakalaking benepisyo mula rito, ngunit kailangan din niyang dalhin ang bigat. Hindi gaanong nag-alala si Tyr tungkol sa Regal Palace. Gayunpaman, kung ibibigay niya ang aklat kay Zeppelin Wayne o sa Canentine Mansion, nababahala siya na mapuko nila ang galit ng mga pamilyang imperial. Sa harap ng Imperial Capital Royal Families na iyon, ang mga tinatawag na magnates na ito ay masusunog lamang at maging abo sa mga kamay ng mga imperial na pamilyang iyon. Samantala, ang mga salita ni Beggar King ay nagpaunawa kay Tyr ng isa pang layer ng kahulugan sa likod ng implikasyon. Marahil, matagal nang hindi comfortable ang kanyang amo sa kung paano ginagawa ng Imperial Capital Royal Family ang kanilang mga taktika. Balak din niyang hiramin ang mga kamay ni Tyr para ipamahagi ang manang iyon dahil sa simula pa lang ay pag-aari na ng mga tao ang mga ganoong bagay. Master, nakuha ko na ang buong larawan ngayon. Hinawakan ni Tyr ang magkabilang libro sa kanyang mga kamay at binigay ang kanyang salita, I will definitely play it up to your satisfaction. Tumawa si Beggar King, saka tinapik ang balikat ni Tyr. Sinabi niya, ang aklat ng panloob na paglilinang ng lakas ay makukuha sa lahat ng apat na imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Kaya, kahit na ipamahagi mo ang mga ito, sila ay walang kaalam-alam. Ito ang magiging tanong kung aling pamilya noon. Ngunit,
Ang langit na ang blade ay ang aking natatanging paraan ng paglilinang, at ipapasa ko lamang ito sa iyo. Ang iyong paraan ng paglilinang. Nagulat si Tyr. Anong klaseng pag-iral itong amo niya? Nakapagtataka, nagmamay-ari siya ng kakaibang paraan ng paglilinang na nilikha niya. Sa madaling salita, ang Heavenly Blade ay maaaring ituring na isang paraan na iniayon para sa Haring Pulubi. Gaano siya karangal at kagalang-galang na magkaroon ng ganoong pagtrato? Tama. Sa sandaling ito, lalong naging mataimtim ang Haring Pulubi. Sinabi niya, kaya Tyr, talagang ipinagbabawal mong ibunyag ang nilalaman ng Heavenly Blade sa sinumang tagalabas, maliban sa iyong sarili. Kabanata 1129. Wolfsto. Oo, Guru. Tumango si Tyr bilang pagsang-ayon habang naiintindihan niya ang kaseryosohan ng bagay na kinakaharap. Walang masama sa pagpapalaganap ni Tyr ng kaalaman sa pagtatamo ng lakas sa loob. Kahit na alam ito ng mga imperial na pamilya, hindi nila matukoy kung sino sa kanila ang nag-leak nito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pamilya ng imperial ay may kaalaman sa kanila. Ang Heavenly Blade ay pagmamay-ari lamang ng Beggar King, at ang hitsura nito sa ibang lugar ay nagpakita sa ibang mga pamilya ng imperial ng ebidensya ng paglabag sa panuntunan ng mga kamag-anak ng Pulubi King. Mula noon, maaaring dumating ang kapahamakan sa kanyang bayan. Wala na akong gaanong oras na natitira sa akin, Tyr. Mananatili ka rito sa susunod, ginagawa ang iyong panloob na lakas at ang Heavenly Blade. Nasa iyo ang lahat upang matukoy kung hanggang saan ka makakarating. Ang pag-unawa ni Tyr sa lakas ng loob ay pangunahing nagmula sa panonood ng mga pelikula at pelikula. Upang maayos na maasa ang panloob na lakas ng isang tao ay hindi isang bagay ng mga araw. Ang tagal na kailangan ng karamihan upang makabisado ang mga pundasyon ng panloob na lakas ay mula sa isang taon hanggang ilang dekada. Tanong niya, medyo lumakas ang tibok ng kanyang puso, gaano katagal bago mo maabot ang transcendent sa pamamagitan ng paglinang ng iyong panloob na lakas, Guru? 1 linggo, sagot ng Pulubi King. Sus! Hindi napigilan ni Tyr na mapasigaw. Sandali lang, hindi ba sinabi ng mga pelikula na hindi ito maaaring gawin sa ilang araw? Ilang taon man lang, na may tagal ng ilang taong nangangailangan ng hanggang dekada. 1 linggo. Paano? Napansin ni Beggar King ang pagkalito ni Tyr at ipinaliwanag niya, ang mga tao ay maaaring uriin sa iba't ibang lahi, sasabihin ko. Ang likas na talento na taglay ng isang tao ay mahirap ipaliwanag. Tingnan ang kasalukuyang pamayanan ng martial arts sa Celestial Empire. Marami ang nakaabot sa pinakamataas na limitasyon ng isang Grandmaster. Sa sandaling sinimulan nilang hasain ang kanilang panloob na lakas, tinitingnan natin ang paglitaw ng napakalakas na nilalang. Ito ang dahilan kung bakit ang Creeds of Mainland at ang mga imperial na pamilya ay nagpapanatili ng mahigpit na kontrol sa mga tao na pinapayagang malaman ito. Kung hindi, mawawala ang kanilang mga kapangyarihan sa loob ng ilang taon kung malalaman ito ng masa. Huwag na nating banggitin ang mga Grandmasters na hinahasa ang kanilang panloob na lakas. Kahit na hindi nila ginawa, maraming transcendence ang hindi nila katugma. Sa totoo lang, ang panloob na lakas ay isang threshold lamang. Hindi ito nangangahulugan na ito ay makapangyarihan. Ang paghubog sa anyo pagkatapos na ito ay ilabas mula sa katawan, ang panloob na lakas ay maaaring gamitin sa pananakit gamit lamang ang hangin. Ito ay maaaring igalang noong sinaunang panahon, ngunit ito ba ay mas mabilis kaysa sa isang bala o mas malakas kaysa sa isang assault rifle sa kasalukuyan? Maaaring umiwas ng mga bala ang isang Grandmaster. Bakit hindi lakas sa loob? Tumango si Tyr at sinabing, tama ka, Master. Ang mga panloob na lakas at transcendence ay mas mataas na limitasyon ng mga kasanayan sa martial arts. Gaya nga ng binanggit ni Master Watt, ang finale na akala ko ay simula pa lamang. Natutuwa akong nakilala mo iyon. Napangiti si Beggar King at binigyan si Tyr ng isang masaganang tapik sa kanyang mga balikat bago itinuro ang abandonadong pabrika na ginamit upang sanayin ang mga miyembro ni Wolf Den dati. Dapat mong hasain ang iyong kakayahan doon, Tyr. Aayusin ko ang anumang hindi inaasahang issue. Naiintindihan. Tumango si Tyr. Tinawag niya si Winifred, maikling ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon, at pumasok sa abandonadong gusali dala ang mga libro. Ilang taon na ang nakalilipas, 1 linggo lang ang kailangan ni Beggar King para makabisado ang panloob na lakas. Gaano karaming oras ang kailangan ni Tyr ngayon? Si Tyr ay walang ideya, maging ang pulubi na hari. Ang lahat ay nakasalalay sa kakayahan ng nakababatang lalaki. Hindi na siya lumabas nang pumasok sa pabrika.
Para naman sa Burger King, ginugol niya ang mga araw na iyon sa pagkain ng nilagang baka kasama si Max Cheever. Nag-enjoy siya ng husto sa una at naisip niya na ito ay medyo masarap. Gayunpaman, habang kumakain siya, mas lumalala ang kanyang pakiramdam. Pagsapit ng ikatlong hapon, pinataas ng nagliliyab na araw ang temperatura sa paligid sa isang record na 40 degrees Celsius. Ang Burger King ay nakatuon ang kanyang tingin sa isang kulay abong lobo na nakakulong sa isang hall sa malapit at nahulog sa malalim na pag-iisip. Mukhang naintindihan ng lobo ang nangyayari. Nagsimulang mamula ang mga mata nito nang makita ang sabik na tingin ni Burger King. Ewo! Ang lobo ay napaungol, at ang tanging naririnig lamang ng isa ay ang nakakatakot na tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid ng base. Halika dito, Max. Kinawayan ni Burger King si Max na agad namang lumapit. Paano ako makakatulong, Ginoo? Itinuro ang lobo sa higanteng hola ng metal, sinabi ng Pulubi King, nakakainis na marinig ang halimaw na iyon na umaangal buong araw. Gusto ko itong patayin. Nagulat si Max sa kahilingan. Sigurado ka, sir. Tingin mo nagbibiro ako. Na nagmamadaling tumango si Max. Sandali lang. Tumakbo siya sa malapit na cabin at mabilis na lumabas na may dalang tranquilizer gun. Isang walang awa na karakter mismo, kinarga ni Max ang baril at itinutok ang nguso sa lobo. Nang maramdaman ang napakalaking panganib, nagsimulang umikot ang lobo sa loob ng hola, itinuon ang dugo nitong mga mata kay Max at Burger King. Bam! Isang shot ng tranquilizer ang ipinutok sa lobo. Gayunpaman, hindi ito nahimete at sa halip ay naging mas agresibo, na ikinagulat ni Max. Anong hayop? Pahayag ni Max at muling nagpaputok. Ganon din ang nangyari. Ang putok ay nakabaon ng malalim sa balat ng lobo, ngunit ito ay umalog at nagsimulang umungol. Anong nangyayari? Expired na ba yung tranquilizer? Natarante si Max. Nagpaputok siya ng 3 sunod-sunod na putok na tinatangay ng laman ng dart sa lobo. Isang kabuuang 5 putok ang nagpaputok. Hindi kasama ang isang putok na hindi nakuha, lahat ng 4 na tranquilizer ay pinaputok ng malalim sa balat ng lobo. Gayunpaman, ang malaking dosis ng kawalan ng pakiramdam ay hindi nagpatulog sa lobo. Ginamit ang lahat ng tranquilizer habang nakatingin si Max kay Burger King na may ekspresyon ng pagbibitiw. I've tried my best, sir. This is enough dosage para patulugin ang isang elepante. Hindi ko alam kung bakit hindi ito gumana. Ang isang tao ay nagiging agresibo kapag masyadong maraming dugo ang natupok. Sagot ni Burger King at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Isang puwersa ng chi ang bumaril mula sa pagitan ng kanyang palad, namuo sa heavenly blade, at dumiretso sa lobo. Hinawakan nito ang makapal na mga bar ng metal, at kaagad, lumitaw ang isang madugong peklat sa leeg ng lobo. Marahas at nabalisa ilang sandali lamang ang nakalipas, ang ulo ng lobo ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Ito naman. Nagtatakang tumingin si Max, hindi makapagsalita. Binawi ni Burger King ang kamay at walang pakialam na tumingin kay Max. You little brat, marami ka nang nakita, di ba? Ano pa ang hinihintay mo? I chop up the wolf carcass. We're having wolf stew for dinner tonight. Kabanata 11:30. Pagkumpleto. Tumugon lamang si Max Cheever matapos marinig ang sigaw ni Burger King. Nauna siya at inalis ang napakalaking lobo sa hola nito. Dumating ang gabi pagkaraan ng mahigit 1 oras. Isang malaking palayok ang muling inilagay sa clearing. Ang ulo ng lobo ay ginamit sa paggawa ng sabaw habang ang karne ay hinihiwa sa malalaking tipak at inilagay sa kaldero. Niluto sa mataas na init sa loob ng 20 minuto, nagsimula silang kumain ng hindi alam kung luto na ang karne. Naubos ang 2 kilo ng karne ng lobo at isang malaking bote ng alak, nasiyahan sa piging ang Burger King at Max kahit pawis na pawis. Sa totoo lang, hindi alam ni Tyr kung bakit pinili ni Burger King ang lokusyong ito para ipasa sa kanya ang kaalaman sa martial arts. Bago ito, wala siyang ideya na magkakilala sina Max at Burger King. Tila kilalang kilala nila ang isa't isa at nasiyahan sa isang malapit na pagkakaibigan. Marahil ito ay nagsimula dahil sa kanilang magkaparehong interes. Hindi nagtagal, naubos na ng dalawa ang nilagang lobo. Tumayo si Max at dinala ang kalahati ng bangkay. Sir, sa tingin mo gaano katagal kailangan ni Tyr na makabisado ang panloob na lakas? Nang makipag-usap kay Burger King, si Max ay hindi tinawag bilang kanyang boss ngunit tinawag siya sa kanyang unang pangalan.
Pinunit ni Beggar King ang isang piraso ng karne ng lobo mula sa buto nito at sinabing, hindi ko masasabing sigurado, maaari itong kahit ano mula sa ilang araw hanggang ilang taon, o mas matagal pa. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang palad na parang nag-iisip, sagot ni Max, pero sir, isang linggo ka lang. I don't suppose may mas mabilis pa sayo. Meron. Nakapikit na sabi ni Beggar King. Gulat na tanong ni Max, someone's better than you. Who could it be? Sumagot ang Pulubi King, ang malupit mismo ay ginawa niya ito sa loob ng 5 araw. Tumigas ang ekspresyon ni Max nang marinig ang salitang, malupit. Inilapag niya ang kanyang baso sa mesa at sinabing, baka si Mad King mismo. Hihihi. Hindi sinagot ni Beggar King ang tanong, sa halip ay tumawa ito. Nagbuhos siya ng alak at sinabing, ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, anak. Natutuwa akong magkakainuman tayo. Isa pang chog, tagay. Oo naman. Mabilis na ni-refill ni Max ang kanyang baso, at naubos nila ang alak sa isang lagok. Pagkatapos ng toast, pinunasan ni Beggar King ang mga mantsa ng alak sa gilid ng kanyang labi at sinabing, so, anak, you've been living away from home. Ever thought of return? Tumawa si Max. Werte? Are you kidding me, sir? Oops, patawarin mo ako. Isang mahinang sampal sa pisngi ang ginawa ni Beggar King sa kanyang sarili at sinabing, maling sinabi ko, my bad. Masayang nagkukwentuhan habang kumakain at umiinom hanggang sa laman, nalipat na naman kay Tyr ang paksa ng usapan. 3 araw si Tyr sa pabrika nang walang anumang paggalaw at tunog na nanggagaling sa loob. Noong panahong gustong pumasok ni Max, pinigilan lamang ng Haring Pulubi. Sa mga salita ng Beggar King, si Tyr ay kasalukuyang yugto ng metamorphosis. Walang sino man ang maaaring pumasok at makagambala sa kanyang pag-unlad, kahit na may kritikal na nangyari sa loob. Maaari lamang siyang lumabas sa kanyang sariling mga kondisyon. Either that, or umalis siya sa stretcher. Lumipas ang gabi at tumaas ang buwan sa madilim na kalangitan. Biglang nabalisa at hindi mapakali ang mga aso at lobo, nabalisa ng isang bagay na nakakatakot sa hangin. Sa loob lamang ng ilang segundo, umalangaw-ngaw ang nakakabinging mga alulong at tahol sa buong lugar. Napag-alaman na ang mga hayop ay may mas matalas na pangunawa kaysa sa mga tao. Sabay na ibinaba ni na Max at Beggar King ang kanilang baso at ibinaling ang atensyon sa abandonadong pabrika. May mali. Kumunat ang noo ni Beggar King. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Max habang sinabing, sir, don't you think? Imposible, sagot ng Pulubi King. Ito ay 3 araw pa lamang. Ang batang iyon, ginawa niya ito sa loob ng 3 araw. Bam! Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na putok ang narinig mula sa pabrika. Isang sinag ng puting liwanag ang bumungad sa kalangitan at mabilis na nawala. Hindi ba ito? Kinusot-kusot ni Max ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang nakita ko? Ang lakas naman ng aura. Ang Beggar King ay nagmamadaling tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa abandonadong pabrika. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. 3 araw lang iyon. Si Tyr ba talaga? Habang siya ay gumagawa ng mga pagpapalagay sa pagkamangha, isang kislap ng puting liwanag ang dumaan sa kanya. Ang mga pinto ng pabrika ay biglang gumuho, at isang silweta ang sumibol mula sa loob. Kasing bilis ng kidlat, tumawid ito sa layo na 12-dosenang metro sa isang kisap mata, sa pagkadismaya ni Beggar King, na walang nahadjep ng mga mata. It's Tyr. Lumabas siya at tumakbo papunta sa direksyon ng gubat. Bulalas ni Max, anong nangyayari? Sumobra ba siya? Paano siya tumakbo ng napakabilis? Isang kakaibang pakiramdam ang nagtulak kay Beggar King na habulin si Tyr. Tumayo si Max at agad na inilipat ang kanyang nakagawiang estado bilang may-ari ng butchery, dahil isang nangingibabaw na aura ang nagmumula sa loob ng kanyang katawan bago tumakbo upang habulin ang Beggar King. Tumakbo sila sa kagubatan sa sobrang bilis, na nagiiwan ng walang tigil na tahol at pag-ungol ng kanilang mga bihag sa aso. Isang bagzo ng hangin ang umihip sa kagubatan, na malakas na nanginginig sa mga sanga at dahon habang ito ay dumaraan. Ang panahon sa Tag-araw ay palaging nagbabago, at sa hitsura ng mga bagay-bagay, malakas ang ulan ngayong gabi. Huminto si Tyr sa harap mismo ng kagubatan at nakatayong hindi gumagalaw, nakatingin sa mga hanay ng mga puno na parang may napakalaking hukbo sa likod. Mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay, ang armor dagger ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Anong nangyayari sa'yo, Tyr? Naabutan ni Beggar King at agad na tinawag si Tyr na sa tingin niya ay kakaiba ang kinikilos.
Dahan daw ang ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo patungo sa Beggar King. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti, at kaagad niyang itinaas ang armor dagger. Ang Heavenly Blade. Isang mahinang ungol ang kanyang pinakawalan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang chimes. Sa susunod na sandali, hiniwa ni Tyr ang hangin gamit ang armor dagger habang ang isang blade ng talim ay itinapon patungo sa kagubatan sa sobrang bilis.